Tinatayang nasa 100 hanggang 400 bilyong mga bituin ang matatagpuan sa Milky Way Galaxy kabilang na ang araw. Ang pinakamahalagang bagay na dapat mong tandaan sa tuwing pinag-uusapan ang mga bituin ay ang napakalawak na distansya ng mga ito sa isa't isa. Ang Proxima Centauri na pinakamalapit na bituin na kapitbahay ng araw ay may layong 4.25 light years. Ang light years ay ang unit of measurement na ginagamit ng mga scientist kapag pinag-uusapan ang napakalawak na distansya sa kalawakan. Ang 1 light year ay ang distansyang nararating ng liwanag sa loob ng isang taon, at ito ay aabot sa 9.46 trillion kilometers. Kung susubukan mong mag-space travel gamit ang level ng mga teknolohiya ngayon ay aabutin ka ng daang-daang libong taon bago mo marating ang bituin na Proxima Centauri. Bukod sa napakalayong distansya ng mga bituin sa isa't isa ay dapat mo ring tandaan na dambuhala ang mga celestial bodies na ito. Mayroong mga bituin na sa sobrang laki ay magmumukhang alikabok ang araw kapag itinabi sa mga ito. Tinatayang nasa 100 bilyong planeta ang mayroon sa Milky Way Galaxy. At ang Milky Way Galaxy ay isa lamang sa trilyon-trilyon na bilang ng mga galaxy na mayroon sa kalawakan. At ang 100 bilyong planeta sa loob ng Milky Way Galaxy ay patuloy na dadagdag ang bilang sa hinaharap dahil higit sa isang planeta ang nag-o-orbit kada isang bituin. Bukod pa rito ay ang mga planeta na nahahawig sa kondisyon ng planetang Earth ay karaniwan at nagkalat ang mga ito sa iba't ibang sulok ng kalawakan. At kung napakalawak ng kalawakan at bilyon-bilyon ang bilang ng mga celestial bodies na matatagpuan rito, hindi ba't napakahirap isipin na ang mga tao lamang ang nabubuhay sa napakalawak na kalawakan? Ang Milky Way Galaxy ay 13 bilyong taon na ang tanda, at ang planetang Earth ay 4 na bilyong taon pa lamang ang edad. Ang ibig sabihin nito ay 9 na bilyong taon na ang nakakalipas bago pa man mabuo ang planetang Earth at magsimulang ma-develop ang buhay sa planetang ito. At napakahaba ng panahong ito at malaking oportunidad ito upang ang buhay ay makapagsimula at ma-develop sa ibang mga planeta. At kahit iilan lamang sa mga planetang ito ang makapag-develop ng buhay, ito ay mag-e-evolve pa rin at magiging ganap na super civilization. At ang super civilization na ito ay maglalakbay sa kalawakan at bibisitahin ng mga ito ang iba't ibang mga planeta at mga bituin. At magagawa ng mga ito na pasadahan at sakupin ng Milky Way Galaxy sa loob lamang ng ilang milyong taon. At sa oras na makabuo ang tao ng sarili nilang sibilisasyon ay masasaksihan pa rin ng mga tao na tuluyan ng nasakop ng mga naunang sibilisasyon ng Milky Way Galaxy. Ngunit kung malaki ang probabilidad na ang mga naunang sibilisasyon o ang mga alien ay nariyan lamang, bakit nga ba walang makitang mga alien civilization ang mga tao ngayon sa kalawakan? Ang tawag sa problemang ito ay Fermi Paradox. Sa haba ng panahon ay maraming mga teorya ang nabuo na layong bigyan ng kasagutan ang paradox na ito. Nariyan ang Great Filter Hypothesis, ang Zoo Hypothesis, ang The Great Silence Hypothesis, ang The Rare Earth Hypothesis, ang Self-Extinction Hypothesis, at ang Men in Black Hypothesis. At ang mga teoryang ito ay ating tatalakayin. Makinig kang mabuti at ihanda ang iyong sarili sapagkat bubuksan kong muli ang inyong kaisipan tungkol sa kalawakan. Ang unang teorya ay tinatawag na The Great Filter. Nilalatag nito ang ideya na kung bakit walang makita ang mga tao na super civilization sa kalawakan ay dahil mayroong puwersa na pumipigil sa mga sibilisasyon upang sila ay maging sobrang advanced. Ang filter sa teoryang ito ay isang klase ng hamon o pagsubok para sa mga sibilisasyon na kailangan nilang malagpasan upang kanilang mapagpatuloy ang kanilang development hanggang sa sila ay maging ganap na super civilization. Iba't iba ang filter o pagsubok na maaaring makaengkwentro ng isang sibilisasyon. Nariyan ang mga puwersang panlabas na maaaring tumapos sa mga buhay, gaya ng mga kometa, mga asteroid, black hole, at gamma rivers. Maaari rin na mayroong napakatandang super advanced civilization na gumagala sa kalawakan at pumapatay ng mga planeta kapag nalaman nilang may mga buhay ang mga ito. At hindi rin mawawala ang panloob na puwersa na maaaring maging dahilan upang ang buhay ay magwakas. Gaya ng pandemya, mga digmaan gamit ang mga nuclear weapon, mga artificial intelligence at nanotechnology na nawalan ng kontrol, at iba pang mga bagay sa mundo na maaaring maging dahilan upang magwakas ang buhay. Ang Great Filter ang isa sa mga dahilan kung bakit walang makita ang mga tao ngayon ng mga advanced alien civilization sa kalawakan. Dahil hindi nila nalampasan ang mga filter na kanilang nakaengkwentro. Ang mga filter o mga pagsubok na ito ay madadaanan pa lang ng mga tao sa hinaharap at ito ang magiging pinakamalaking hamon na haharapin ng sangkatauhan. Sapagkat wala namang kasiguraduhan kung malalampasan ba ng sangkatauhan ang mga filter na ito at posibleng tuluyan ng magwakas ang sibilisasyon ng mga tao. Ang pangalawang teorya ay ang tinatawag na Zoo Hypothesis.
Nilalatag nito ang ideya na kung bakit walang nakikitang mga alien civilization ang sangkatauhan ay dahil nakatira ang mga tao sa isang higanteng cosmic zoo. At sinasabi ng teoryang ito na ang mga advanced alien civilization ay may kasunduan na huwag makipag-ugnayan sa mga tao sapagkat hinahayaan lang nila ang mga tao na mag-evolve at ma-develop sa natural na paraan. Sa madaling salita, inoobserbahan lamang ng mga alien ang sangkatauhan gaya ng pag-oobserba ng mga tao sa mga hayop na nasa zoo. At maaaring pinag-eeksperimentuhan at pinag-aaralan ng mga alien civilization ang sangkatauhan at ang planetang Earth ay isang higanteng laboratorio. Sa madaling salita, ang daigdig ay tila isang malaking bilangguan na kung saan habang buhay na nakakulong ang sangkatauhan habang ang mga alien ay pinapanood ang mga tao mula sa kanilang mga planeta. Ito marahil ang posibleng paliwanag kung bakit walang makita ang mga tao na alien civilization sa kalawakan. Dahil mas pinili nila na ikulong na lamang ang mga tao sa daigdig at obserbahan na lamang. Ang susunod na teorya ay ang tinatawag na Great Silence. Nilalatag nito ang ideya na kung bakit tahimik ang kalawakan ay dahil mas pinili ng mga alien civilization na huwag mag-ingay upang itago ang kanilang sarili sa isa't isa. Ito ay dahil ang pakikipagkilala at pakikipag-ugnayan sa ibang sibilisasyon ay medyo delikado. Lalo na't kung ang mga sibilisasyon na pinag-uusapan ay nagmula sa magkakaibang mundo. Sapagkat hindi naman natin alam kung palakaibigan ba ang ibang mga alien civilization na nasa ibang liblib na bahagi ng kalawakan. Hindi tayo sigurado sa kanilang pakay, hindi natin alam ang kanilang interes at hindi tayo sigurado kung makakasundo ba natin ang kanilang mga kasanayan o kultura. Ang mga tao ay isang uri ng intelligent life. Ngunit ang mga tao ay paranoid sapagkat alam ng mga tao na maaari silang maging banta para sa isa't isa. At sa madaling salita ay maaaring tahimik lamang ang mga sibilisasyon sa kalawakan sapagkat silang lahat ay paranoid sa banta ng ibang intelligent life. Hindi nila kayang ipaalam sa kalawakan na sila ay nariyan lamang sapagkat ayaw ng mga ito na makipagsapalaran kung makakahanap ba sila ng kaibigan o makakahanap lamang ng kaaway. Ang teoryang ito ay tinatawag rin na Dark Forest Hypothesis. Sapagkat ito ay maikukumpara sa isang madilim na gubat na kung saan ang mga armadong mangangaso ay tahimik na kumikilos upang itago ang kanilang sarili sa isa't isa at sa iba pang mga banta. Ang susunod na teorya ay tinatawag na Rare Earth Hypothesis. Nilalatag nito ang ideya na kung bakit walang nakikitang alien civilization ang mga tao sa kalawakan ay dahil ang mga tao ay sinuwerte lamang at ang planetang Earth ay natatangi. Sinasabi ng teoryang ito na hindi ganon kadali ang pagsisimula ng buhay. At kung ano man ang nangyari sa daigdig upang ang buhay ay ma-develop at mag-evolve dito ay hindi ito nangyari sa ibang planeta sa hindi malaman na dahilan. Ito marahil ang dahilan kung bakit walang makita ang mga tao na alien civilization sa kalawakan. Ang susunod na teorya ay kakaiba. Ito ay tinatawag na Self-Extinction Hypothesis. At nilalatag nito ang ideya na kung bakit walang makita ang mga tao na alien civilization sa kalawakan ay dahil tinapos na nila ang kanilang sarili. Ang katalinuhan ay daan rin sa ating katapusan. Sapagkat dala ng teknolohiya ang binhi ng pagkawasak. Maaaring ang mga alien civilization ay naging sobrang talino at aksidente nilang nawasak ang sarili nilang mundo dahil sa isang palpak na eksperimento. Posible rin na napagtanto nila na hindi masaya at walang katuturan ang mag-exist at mabuhay kaya hindi na sila nag-anak upang hindi lumaki ang kanilang populasyon. Ito marahil lang nangyari sa mga alien civilization sa kalawakan. Hindi na sila mahanap sapagkat ang kanilang sibilisasyon ay matagal nang naglaho. Ang susunod na teorya ay ang tinatawag na Men in Black Hypothesis. Nilalatag nito ang ideya na ang mga alien ay matagal nang nandito sa ating mundo at alam ito ng makapangyarihang gobyerno. There have been face-to-face meetings between United States officials and visitors from other star systems. Itinatago raw at pinagtatakpan ng Amerika ang katotohanan sa likod ng mga unidentified flying objects o UFO. Pinatotohanan nito ng ilang nakakita ng umano'y alien. Sinasabing ang mga bansa gaya ng Estados Unidos, China, Japan, Vatican City, at European Union ay nakikipag-ugnayan na sa mga alien o mga extraterrestrial, ngunit hindi nila ito ipinapaalam sa publiko sapagkat alam nila na ang publiko ay hindi pa handa sa ganitong klaseng balita. Dahil ang pagiging superstitious at pagiging close-minded ng mga tao ang dahilan kung bakit inililihim ito ng mga gobyerno. Sapagkat kapag nabigla nila ang publiko, ito ay magdudulot ng stress at anxiety sa bilyon-bilyong tao sa mundo. Magkakaroon ng kaliwat kanang kaguluhan dahil sa mass hysteria at babagsakang sibilisasyon ng sangkatauhan. At hindi gusto ng mga gobyerno na mangyari ang mga bagay na ito.
Ito na marahil ang dahilan kung bakit walang nakikita ang mga tao na alien civilization sa kalawakan. Dahil matagal na silang nandito at hindi ito ipinapaalam sa mga tao. Maliban na lang kung ang mga alien ay biglang maglanding sa daigdig at makita ito ng lahat ng tao. At kapag dumating na ang araw na iyon, itatanong ko sa mga ito ang isang mahalagang tanong. Bakit natagalan kayo? Ano ang masasabi mo, kaibigan? Maaaring mag-iwan ka na lang ng iyong komento sa ibaba para sa magandang usapan. Naway biyayaan kayo ng supreme ng pag-ibig at katotohanan ng kalawakan.